pa sa aklat ni Sirach, ang pagmamahal nating mga anak sa atin namang mga magulang. At ito ang gusto kong bigyan diin. Ang mga magulang, kaya tinatawag sa wikang Pilipino, magulang. Sila yung more advanced in age. Magulang na. Elders ang tawag sa kanila. Sa ibang wika, halimbawa na sa Aliman, sila'y eltern. Yung mga parents ay yung mga nakatatanda. Tayong lahat ay tatanda. Ngunit sa ating buhay, yung mga tumatanda, kaagad, tayo mayroong isang pamamaraan. Ano nga ito? Sila'y igalang, sila'y mahalin, ang kanilang karanasan at ang kanilang pagmamahal sa atin itikilalanin. Paano natin kinikilala ang pagmamahal, ang karanasan, at ang magandang layunin sa atin ng ating mga magulang at nakatatanda? Sa pamamagitan ng ating pagsunod. Marami na silang pinagdaanan. Tayo papunta pa lamang. Narinig na ba ninyo yung sinabi sa inyo ng matatanda? Iha, papunta ka pa lamang. Ako'y pabalik na. May katotohanan niyon. Yung hindi pa natin nararanasan, pinagdaanan na. Yung hindi pa natin talaga nakikilala, alam na nila. Kaya, huwag tayo magagsaya ng panahon. Matuto tayo sa kanila. Makinig ng buong galang. At yung mga sa atin hindi pananagutin, tugunin natin sa ating pagsunod. At merong isang buong linaw na sinabi, kalingain sila sa kanila namang pagtanda. Tingnan ninyo yung batas sa tahanan. Yung mga maliliit, yung mga musmus pa, yung wala pang magagawa, naroon ang matatanda upang sila'y tangkilikin, mahalin, paglingkuran. Tuwing makikita ko yung mga ina na nakaroon, nakatutok, yung anak handang tuwing magugutom naroon, kinakailangan palitan ng damit naroon. Kung ano ang kailangan, naroon sila. Anong gandang tingnan? Pagdating ng panahon, magpapalit tayo ng papel. Sila naman ang sa kanilang katandaan, hindi malayo. May karamdaman na, mahina na. At napakaganda ring makita yung mga anak. Ngayon ay mga professionals na, akay-akay yung kanilang papa, yung kanilang mama, sinasamahan sa mall, minamahal, kinakalinga. Ang hindi marunong magmahal sa mga nakatatanda, yun mismo ay walang kinabukasan na maaaring hintayin sapagat siya rin sa kanyang pagtanda. Ano ang ganyang maiintay? Hindi ninyo na itatanong, ngayon tayo'y magtatapos na sa taong 2008 at tayo'y papalipat na sa bagong taon, 2009. Ako mismo, ang aking inaharap at ang aking inaabangan ang buong sabikay. Sa taong darating, ano ang magagawa ko pa doon sa aming foundation? Meron kaming isang foundation na siyang may hawak dito sa ating television program na ito, ang Kadiwa sa Pagkapari Foundation Incorporated. At ano ang aming layunin? Yung mga paring matatanda na, yung mga retirado na, yung mga may sakit na naglingkod sa atin nung tayo mga bata, sila ngayon sa kanilang katandaan, sila naman ang ating pag-ukulan ng pagmamahal at ng serbisyo. Iyon ang aming ginagawa. Kakoy, pag naalaala ko, halimbawa na, yung kamag-anak ni Ma'am Remy Bantige, si Bishop Pedro Bantige, pinakamatandang pare sa amin sa Agunoy, Bulacan. O, dili naman kaya si Monsignor Rayo sa Daet, si Monsignor Ayo, 94 anyos na. O si Monsignor Alba sa Haro, Iloilo. O si Monsignor Apostol, Adan Apostol, sa Palo, Leyte.
Yan yung mga paring matatanda ng puti na ang buhok na pinupuntahan namin, dinadalaw, tinutulungan, pinagpapakita ng pagmamahal sa kanilang karamdaman, anong gamot ang aming maibibigay. Sa kanilang pangailangan, anong tulong ang aming makakayanan. Sa aking pakiwari, ito'y tumpak lamang. Sila'y naglingkod, nagmahal sa bayan ng Diyos. Ngayon sila naman ang nangangailangan. Sila naman ang tangkilikin. Ganon din sa inyong mga tahanan. Kayo'y pinalaki, kayo'y nalagaan, sila'y talagang, alam ninyo, yung pagsisikap na inyong mga magulang para kayo mapag-aral at para maibigay sa inyo ang inyong mga kailangan. Sana, malinaw at malalim sa isip ng bawat isa sa inyo. Pagdating ng panahon, handa naman kayong ang inyong pagmamahal at paglilingkod, paggalang, pagkalinga sa inyong mga magulang ay inyo namang ipakita. Hindi noon pa, kung hindi ngayon na. Hindi ba? Sa inyong pagmamahalan sa mga tahanan. Sa kapisahang ito ng Holy Family, tuwing maalala ninyo yung magandang tanawin, katulad dito ang inyong dito sa paralan ay ang inyong Christmas crib na yan, naririyan ng Holy Family. Tandaan ninyo, ang inyong tinitignan, mahalagay mailipat at tularan sa inyo ring mga tahanan. Mga magulang ninyo ay pagdasal, manatiling nagmamahalan, tapat sa isa't isa. Mga kapatid ninyo, ipagdasal, kayo na wala kayo manatiling nagkakaisa at nagsusunuran at nagtutulungan. At ang panalangin ko, mga ginigiliw, dito sa St. James College ng Quezon City, sana kayong lahat, mga kabataan ngayon, kayo makilala sa inyong pagpapahalaga sa pamilya, paggalang sa mga magulang, pagpapahalaga sa isa't isa. Holy Family, Jesus, Mary, and Joseph, please pray that these children, these young men and women, and all of us here may feel your blessing in their families, among them, in their loved ones. Amen. Mga kapatid, pinagnilayan natin ang salita ng Diyos, ang ating tugon na tayo'y nanalig sa Diyos, sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na ginawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasambalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesia Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagmamabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga ginigili kong kapatid, manalangin tayo sa banal na mag-anak, na matulungan tayong makilala ang ating tungkulin sa Santa Iglesia at ating bayan. Buong pananalig ating idalangin, Panginoon,